Ito na nga po mga kaibigan, no? Dating Pangulong Rodrigo Duterte po, nagkaroon po ng panayam kanina sa media at nagkaroon po siya ng pakiusap sa kanyang pinakamamahal na anak na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang hiling po at ang kanya pong pakiusap ay huwag na daw pong mag-ambisyon pang tumakbo sa pinakamataas na panunungkulan si Vice President Sara Duterte. At ang kanyang hirit ay maging thankful na lang daw ito dahil bihira lang sa pamilya ang nagkakaroon po ng presidente ang tatay at naging vice president po ang anak. So, yun po ang naging hirit niya kanina sa kanya naging interview dahil nakikita nga po niya sa ang nangyayari sa kanyang anak ngayon at sinabi nga po niya na si VP Inday Sara Duterte ang isang anak niyang babae at ito ay mahal na mahal niya. So siya ay nagiging apektado sa mga nakikita niya at nangyayari sa kanyang anak. Ang walang habas na pambabalahura at pambabastos at pambababoy na dinadanas po ng mahal na Vice Presidente. So ang kanya pong hiling na ang Vice President Sara Duterte ay maghanap buhay na lang, magtayo na lang po ng negosyo at wag na pong pumasok sa mundo ng politika. Yun po ang kanyang hiniling kay Vice President Sara Duterte at binigyan din pa nga po nito, nakakalungkot at nakakagulat po, ang binitawang salita po ng Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte daw po ay hindi po nakikinig sa kanya. Si Vice President Sara Duterte daw po ay matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Hindi daw po siya pinakikinggan at ito daw po ay nakikinig lamang sa kanyang ina. Pagka kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi daw po siya kinakausap nito. So, ito din po yung mga naging pahayag dati ng taong bayan noong panahon na kung bakit po si Vice President Sara Duterte ay nakipag-tandem po kay BBM. So inalmahan po ito ng maraming DDS at maraming tao na bakit daw po ang Vice President Sara Duterte ay hindi nakikinig sa kanyang ama dahil noon pa man po ay marami na pong birada si Pangulong Rodrigo Duterte kay President Bongbong Marcos na ito nga daw po ay adik, ito daw po ay may bisyo, ito daw po ay may bagahe. Ito po ang naging pahayag noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte pero nanindigan po si Vice President Sara Duterte na tumakbo po sa unity team sa tambalan na Marcos at Duterte. At ayun nga po, no, question po ito ng maraming Pilipino dahil nga ayaw nga po nila, lalo na yung ibang mga DDS at iba-ibang grupo na nagagalit sila na bakit daw po matigas ang ulo ng Vice President Sara Duterte na ang paninindigan lang naman po ng ating mahal na Vice Presidente ay maipagpatuloy po ang mga naiiwang proyekto ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun po ang kanyang dahilan kung bakit po siya tumakbo sa ticket po ni Bongbong Marcos. Ayun po ang reason, ang maipagpatuloy po ang mga nasimulaan po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya po ay nanghihinayang kung hindi ito mapagpapatuloy. Ayun po ang naging kanyang pagpapasya. Ayun po ang kanyang mga naging dahilan kung bakit po nakipagtambalan siya sa Marcos at Duterte. Kaya po ngayon at ganito po ang nangyayari. So wala na po tayong dapat sisihin pa. Ito lang po ay bumukas po sa bibig ng Pangulong Rodrigo Duterte na matigas po ang ulo ng kanyang anak at hindi daw po siya nito kinakausap, no? So, Madam Vice President, nagkaroon po ng pakiusap ang inyong ama na sana po ay susunod po ay makinig na po tayo sa mga baboy na mga politikong umaaligid-aligid sa inyo. Matuto na po kayo sa mga nangyayari po sa sitwasyon niyo po ngayon, no? Sana po ay maging aral at leksyon po. Alam po namin na marami po kayong natutunan sa pagiging mabait niyo po. Marami po kayong natutunan ngayon sa mga nangyayari po sa inyong buhay, sa mga panggigipit po ng iba't ibang klaseng grupo at iba-ibang politika na ginigipit po kayo sa larangan po ngayon ng pagiging pong inyong Vice Presidente. Hinahabol po kayo ngayon dahil po sa mga hindi nga po sila nasisiyahan sa inyo po nagiging serbisyo or itinuturing po kayong kalaban. So anyway po, move on po tayo dyan at tawag dito, alam naman po natin at alam naman po ng taong bayan kung gaano po na nagsisilbi po ang mga Duterte. Wag niyo pong sukuan ito. Ang Diyos po ang nakakaalam at ang Diyos po ang magtuturo kung saan po kayo patutungo, Madam Vice President. No, ang nararamdaman po namin na
na darating po ang araw, darating po ang panahon na mapagtatagumpayan nyo din po ang lahat po ng pambabatikos, pang-aapelipusta at pang-aap po na nararanasan nyo po ngayon. Nararamdaman din po yan ng taong bayan na kayo po ay aangat. Kayo po ay makakatungtong pa sa panibagong posisyon. Hangad po yan na nakararaming Pilipino at ng taong bayan. Wag naman po sana magkatotoo ang hiling po ng Pangulong Rodrigo Duterte na kayo po ay mag-back out na po sa mundo ng politika. Wag po. May awa po ang Diyos, malalagpasan nyo din po ang mga pambababoy na ginagawa po ng Marcos administration po sa inyo. Wag po kayong susuko, Madam Vice President. Kailangan po ng tulad nyong lingkod bayan. Mga Duterteng nagsiservisyo sa taong bayan. Mga Duterteng may malinis na puso at adhikain para sa Pilipinas. Wag niyo pong sukuan ang mga ganitong klase pong pahayag. Hindi po magtatagumpay ang mga demonyo laban sa tunay na kalagayan at sitwasyon na kinaharap ng bansa. Kayo lang po, Madam Vice President, ang makapagpapatuloy po ng adhikain ng inyong ama. Naniniwala po kami sa inyong integridad, kakayahan na pamunuan po ang bansang Pilipinas sa mga darating na panahon. Basta po Duterte, alam namin na ang puso ay nasa paglilingkod, ang puso ay nasa bayan. Kayo po ay mga lingkod bayan na naninindigan para sa taong bayan. Mga politikong hindi naging trapo, mga politikong may puso at may pagmamahal sa taong bayan. Kailangan po kayo ng taong bayan, mga Duterte pong nagmamahal ng tunay at may prinsipyo at kredibilidad po, no? Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa naging pahayag po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Madam Vice President Sara Duterte daw po ay hinihimok niya na huwag na pong tumakbo sa pinakamataas na panungkulan sa gobyerno. Kayo po, ilagay niyo po ang inyong mga question at komento dyan sa ating comment section.